Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabadis mga idol, no? So ayan grabe mga news natin ngayon. Mga loads, nagkaroon ng malulupit na hack, no? So bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng video natin. Pindutin nyo muna yung like dyan mga lodi, syempre. Tsaka yung mga gusto ng ganitong update mga loads, crypto news o lahat ng mga balitang crypto mga idol, subscribe na kayo sa channel natin mga lods, no? So ayan, mag-update tayo ngayon. Check nga muna natin yung crypto bubble natin sa day. Ang crypto bubble natin medyo pulahan mga lodi, kumbaga sa gagamba mga talaan. Talaan ba yung pula? No, ayan. Tapos yung day natin mga lods, ganun pa rin, no? So medyo mababa. Kaya nga tignan nyo itong ating XRP. Hindi, Bitcoin muna, Bitcoin. Sa Bitcoin natin mga idol, alam nyo nagpump na nga Nagpump na nga yung ating sutusin lang yung market natin Nagpump na siya kasi nga from this 93 umabot na siya ng 99. Isipin niyo yun. 99 kasi nga yung yung Coinbase mamaya yung balita natin na dismiss yung kaso nila sa SEC, no? So ayun na nga, sabi ko, naku, mukhang babasag na ng 100 to mga idol. Isipin nyo, 99.4 babasag na ng 100,000 ulit sana, and then biglang na bumagsak. Alam nyo ang dahilan, alam nyo na, the elephant in the room. Ano ba yung elephant in the room mga idol, no? Syempre ito nga yung Bybit. Grabe, nahack yung Bybit mga idol. So, ang nahack sa Bybit is 1.4 and still counting. So, ayan So, grabe, no? Umabot na nga daw ng 1.5 ngayon mga lodi, no? So, ito sabi dito basahin natin yung news, no? The Bybit hack is officially the largest crypto heist in history. Natatandaan ko yung nahack yung Ronin, 600 million no, 600 million ata. So ngayon 1.5 halos mga lodi, no? And then 1.4 stolen and still counting. That's 16% of all previous crypto hack combined. So ito daw yung mga nangyari mga lodi, no? So parang dinitalye dito neto ni Guatam. Sino naman to si Guatam, no? It started when SAC XBT reported suspicious outflows from Bybit totaling 1.4 billion. Soon after, we saw METH and STETH being swapped for Ethereum on DEX. Then the attackers got sophisticated, splitting 10k Ethereum to 39 different addresses. Then other 10k Ethereum to 9 more addresses mga lodi. Ito yung pinaka matindi dito mga lodi na. What makes this attack terrifying? So ito na nga yun mga lodi, no? The hacker didn't break the code, no? Parang hindi siya nang hack yung hacker hindi niya hinak yung code. They broke the humans mga lodi, no? So dito medyo matinding spekulasyon dito, no? Each Bybit multisig signer saw a legitimate looking UI from safe showing the correct transaction. So kumbaga hindi niya kumbaga pag magnanakaw ka mga lodi, papasok ka sa barcode, hindi mo nilure yung aso. Kumbaga hindi mo pinatahimik yung aso. Kumbaga tuloy-tuloy kang pumasok, nakita ng aso na legit ka, kilala ka ng aso. Parang ganun. But they were actually signing to change the smart contract logic to their Ethereum. So, eto na nga yun, no? Kung gusto nyo, basahin na lang to. Ito yung sinabi ni Benzu, no? Marami na kasing kumakalat ngayon ng speculation, mga lodi. Sabi dito, insider daw, no? Pwedeng ka, ang tawag doon? Inside attack, ay parang yung kasabwat, anong tawag doon? Inside job, yon. Parang inside job daw. Katitigan pa So, parang inside job daw. Pero, ito naman, nasabi natin inside job kasi ito, sabi dito, the Bybit hack has been exposed. And Park Jin-hyuk, tama ba basa ko dito?
Park Jin-hyuk might behind it. This is the story behind the biggest crypto heist ever. So parang Park Jin-hyuk is a hacker accused by the US of creating WannaCry hacking Sony Pictures and stealing from Bangladesh Central Bank. He is also linked to Chosun Expo joint venture. So maraming maraming nililink sa hack sa Bybit, no? Sabi nila inside job, tapos ito naman si Park Jin-hyuk. Tapos ito naman, sabi naman dito, breaking, announce Arkham, yung Arkham na to, Arkham announces that SAC XBT has submitted definitive proof that the 1 billion plus attack on Bybit official was performed by Lazarus Group. So ang dami na. Mga Lodi, ang daming pinagbibintangan. Kumbaga, ang daming pinagbibintangan. So sino ba talaga yung nang-hack? 'Di ba? Inside job ba? Si Park Jin-hyuk ba? O the Lazarus ba? Yung Lazarus Group. Ito rin yung nang-hack sa sa Ronin mga idol 'Di ba? Pero sabi naman dito ni Amonix, if you believe in the hack story, you're just plain stupid, mga Lodi, sabi. So ano ba talaga? No? So maraming pwedeng maraming pwedeng ending to, mga idol. Hintayin na lang nating matapos yung investigation nila. Sana lang, mga idol, is mabalik. Alam nyo, ito yung sinasabi ko na hindi lahat, halimbawa, Bybit kasi crypto exchange yan So, masasabi pa ba natin na safe yung mga, kunyari Bitget, kasi si Bitget kasi sa akin solid no? So, ito, Bybit, kung hindi pa na-hack yan, marami magsasabi, solid din yung Bybit, men, solid din yan. So, solid din, no? Sabi natin solid din. Kaya lang ngayon, na-hack sila ng 1.4. Isa sa mga ito na nga daw yung pinakamalaking hack na nangyari sa mga crypto exchange. So, masasabi mo ba na safe yung asset mo dyan? Kasi kung nandyan yung asset ko, kakabahan ako Di ba? Ay, na-hack yung Kasi yung ko nyan. Di ba? So, ngayon, nandito tayo sa Bybit. May asset tayo sa Bybit. Pero ano yung ginawa natin yung nakaraan? Yung mga nanonood sa atin dito, bumili tayo ng cold wallet, bumili tayo ng Trezor. So, meron tayong sariling bangko na hawak-hawak natin, which is, hindi yun ma-hack na kahit sino. Pinaka-safe. Parang sa akin, yun yung pinaka-safe No, hanggat safe na safe sa'yo yung seed price mo. 'Di ba? So, ito yung mga reason kung bakit kailangang i-out ninyo ang inyong mga asset sa mga crypto exchanges. 'Di ba? Pero sabi nga natin, kasi ang napag-usapan namin kasi ng naging topic natin to nung nakaraan, kung mga nasa 5 digits yung mga asset nyo, pwede pa yun sa crypto exchange. Kung halimbawa, nagtitrade, ginagamit nyo siyang pang trade, ginagamit nyo siya pang buy and sell, nasa 5 digits. Pero kung nasa mga 6 digit na yung inyong asset, nasa 100,000 plus na, tapos gusto nyo na mag-imbak o talagang gusto nyo na magbodega, mas maganda is nasa Trezor or nasa Ledger o nasa mga cold wallet, kung ano man yung gusto nyo gamitin, doon nyo ilalagay yung inyong asset, mga idol, no? So, saan ba tayo makakabili nun? Kuya Jeblo, saan ba tayo makakabili nun? Kung nanonood kayo sa akin, alam nyo na meron tayong link dyan sa baba ng CryptoBilis, mga Lodi. Ito yan, no? Sa mga video ko, may nakalagay dito. Saan yung CryptoBilis? Bitget, cold wallet link. Ayan, no? Cold wallet link, CryptoBilis yan. Kasi pwede kayong mag-order dito ng rekta na. Ayan, bibili kayo ng mga wallet dyan, Ledger. Punta kayo sa shop. Pipili lang kayo dyan, mga Lodi. Kasi, nung deliver na sa inyo, nung bumili ako nito kasi, drumekta ako sa kanilang office mismo. No, kasi nga, mag-apply ako ng affiliate Sabi ko, boss, ba pwede mag-apply ng affiliate dyan, natin para makabili ng safe yung mga audience ko. Sabi ko, so sabi niya, sige boss, eto na, binigay niya. Eto, legit to. Pag nagtanong ko, Jeblo, legit ba yan? Baka pag diniliver, kemi latik yan it's legit naman daw. So, dyan, pwede kayong bumili dito. May mga presyo naman yan dyan, mga idol, no? Pero ito lang yung payo ko. Kung bibili kayo ng mga wallet na ganito, tapos may hawak kayong coins, i-check nyo muna kung available yung coins na yon sa wallet na bibili nyo. No? Example, halimbawa, itong Trezor. Maklik. Ayan. So, yung Trezor, ang binili ko kasi ito yung Safe 5 Ito yung binili natin. No, dito sa may mga yung luma kasi ito yung ito yung 1. Tama hindi, sabi yung 1. Safe pack hindi yan
Ito, hindi ito. Ito, buy one take one kasi ito eh. Ito, yung Model 1, onti lang yun nandito. Masisearch nyo naman sa Google eh. Kung ano yung mga supported na coins nila. No, ako kasi binili ko yung Safe 5, which is ito. No? So, ayan yung binili natin. Tapos nilagay natin dyan yung asset natin. Lahat ng binubodega natin nandyan. 'Di ba? So, kahit anong gawin yan. At ang maganda pa, di ba, pag bumili ka nito, sa mga walang alam lang sa mga newbie, pag bumili ka nito, bibigyan ka nila ng seed phrase. O, ilang words yun? 20 words. Kasama na ng No? unit. Kaya kasama ng unit. So, once na binigay sa yung 20 words, yung words na yun yung parang key. No? Kahit nababasag tong treasure mo, masagasaan ng truck, basta nasa iyo yung key na yun, bili ka lang na ulit ng ganito, as ipapasok mo yung key na yun, yung mga words na yun, ma-open mo na ulit yung asset mo. So, ganun yun. Yun yung pinakaingatan nyo. Yung key na yun, mga loads, no? So, ayan, grabe yung nangyari ngayon. Sana maayos to ng Bybit, no? Ngayon, meron tayong asset sa BitGet, no? Kasi yung BitGet kasi napaka-solid para sa akin, Napaka-solid ng BitGet. Talagang open sila. Pag nakapalo nga kayo sa page nyo, lagi may update, 'Di ba? So, ganun, no? Ganun. So, sa mga galing ng Bybit diyan tapos naghahanap ng crypto exchange. Oy, nandiyan yung BitGet link ko, mga lodi, Solid dyan, solid yung BitGet natin, solid. If ever you No? have buy So, pero kung gusto niyo talaga mas solid, o yung wala kayong kaba, bumili lang kayo ng Trezor. O yung cold wallet, hindi pala Trezor. Kahit anong wallet, Trezor, Ledger, Tangem, kahit ano dyan sa mga cold wallet na yan, pwede yan. No? Kasi kung gano'n rin mag-i-invest din kayo, ingatan nyo rin yung pera. Kung baga gagawin yung self-bank, meron kayong sariling bangko, doon bumili lang kayo ng cold wallet. Ganun lang yun, mga lodi. Kasi doon, hawak-hawak nyo lang yun. Kahit na mawala pa yun, basta tandaan nyo yung mga seed phrase nyo, anytime pwede nyo i-open yun kahit saan mundo, kahit saan parte ng mundo. Isipin mo kung halimbawa meron kang 100 billion sa cold wallet mo, tapos naglalakad ka lang, hawak-hawak mo lang yung 100 billion, nasa cold wallet mo lang. Ganun lang, yung iba, dahil pandala, no? Yung mga suitcase pa, yung mga ikaw nandun lang sa cold wallet mo, yung pera mo, ganun, di ba? Ganun lang kaano ngayon, less hassle, pag nasa crypto world ka, mga lodi, no? So, ayan, if you believe in the hack story, you're just plain stupid, sabi dito, mga lodi, no? So ako, nakakalungkot yan, mga lodi, kasi kung BitGet yung nahack, although malabo naman siguro yun mangyari, makakabahan ako dyan, no? Sana yung may mga Bybit na account dyan, mag-comment kung na-access pa nila yung account nila, or nagkakaroon pa ng transaction, open pa yung transaction, no? I-ano nyo na muna, gawa na kayo muna ng ibang account, no, para for safety lang, 'di ba? Gawa kayo ng ibang ibang crypto exchange muna. Yung BitGet, nandiyan yung link natin. Pino-promote ko yung BitGet, mga lodi. BitGet, baka naman pangkape lang. So ayan. Lipat nyo muna, mga lodi, no? Kahit saan yung gusto, kahit hindi sa BitGet, bala na kayo dyan. No? Pero syempre, pag sa BitGet kasi, makatanong nyo ako, makasagot ko kayo, di ba? So, yun lang, So, ito na. Maghahanap tayo ng follow-up news dyan, sa may hack sa BitGet, sa Bybit, mga lodi, no? So, ano natin dyan, maghahanap tayo ng follow-up dyan. Pero sa ngayon, marami pang pinagbibintangan, no? Maraming pinagbibintangan, Inside Job, or eto si Park Jin-hyuk, tapos Lazarus. So, ang dami, di ba? So, hintayin na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari dyan, no? Sa ngayon, eto nga, may comment nga yung dyan, yung Pi Network dyan, no? Sabi ng Pi Network, there is no relationship as natatandaan niya, di ba? Hindi available yung Pi sa Bybit, Sabi, kumbaga, hindi in-accept ng Bybit yung Pi. O kumbaga, ang sinabi ng Pi, parang lang, ganun talaga. Ayaw din naman namin kasi tignan mo nangyari. Kung nandyan yung Pi, di nagka-issue agad. Sabi dito ni nung Pi, there is no relationship between Pi Network and Bybit or Benzwu. And Pi Network has not been asked by KYB Bybit as of this date. Ayan mga lodi. So, ito medyo mahaba kasi ito mga idol. May nililink kasi sila dito sa China.
na hinuli ng pulis pero sinabi nila dito na wala silang kinalaman dun. Ayan ha. So binanggit ko lang dyan yung sa Bybit Ayan, ha? Tapos ito naman sa mga pioneers daw ng Pi. Ito mga idol isang ano lang to, comment lang. Kasi medyo magulo ngayon yung ang daming nagta-trash talk sa mga pioneers ng Pi. Tas yung Pi naman inaaway yung mga content creator na tina-trash talk yung Pi. Ganito na lang mga idol, no, para sa ating mga ikabubuti. No? Yung Pi Network naman, mga Lodi, unang-una lagi yung tatanda, nakakalimutan nyo kasi ata na ang Pi is libre lang nakuha nung na-mine. Libre lang. Siyempre marami magsabi, hindi kasi minamine ko yun, may oras akong binabayaran yun. Shut up, man. Nag-ML nga kayo ng walang katapusan Nagsasayang kayo ng oras Di ba? So parang ganito na lang. Usually kasi, kapag may mga ganyang mga mine, ang binibilang nila efforts nila. Although tama naman yun. No? Pero syempre, tandaan natin, libre lang nila nakuha yan. No? And, kasi tama naman yung sinabi ng mga ibang na karamihan, no? Karamihan ng mga nagpapay is mga matatanda na. No? Old school, alam niyo naisip ko nga sana hindi na lang nilist yung Pi. Kasi nung hindi pa siya list, kayo pa yung nagsasabi kung magkano yung presyo ng Pi. Kumbaga, na kayo mismo yung nagsasabi, nagsiset ng presyo. Di ba? Nagsiset ng presyo. Hindi, yung Pi, ganito yan, ganyan. So, depende sa bibili kung papayag siya na ganyan yung presyo ng Pi o hindi. Di ba? Ngayon, na-list siya, nagkaroon siya ng legitimate na price na naging volatile na kasi mapaglalaroan ng wheels yan, lalo na pag nasa crypto exchange na. So, naging volatile na. Medyo nawala na masyado yung excitement ng presyo ng Pi kasi nagkaroon na siya Di ba? So, yung mga pero kung papansinin niyo sa mga grupo pa rin ng mga page ng mga Pi Network community, talagang pa rin sila. Devoted pa rin sila mga idol. No? Medyo nalulungkot nga ako ng medyo hindi ko alam kung ano yung mixed emotions ako sa mga lolo't lola natin doon mga idol no? Pero sa mga edad nila, sa tingin ko, hayaan na lang natin silang kung ano yung gusto nilang gawin sa Pi nila. Mga idol no. Ngayon, kayo mga bata, kayo may mga alam na gusto nyo pag-aralan yung crypto kasi nandito na kayo Di ba? Na kayo, na-explore na kayo sa crypto. Mga idol, no? Tulad nga niyan, mga nahack na. O, di ba? Ang dami nang lumalabas na coin. Malalaman nyo na hindi lang Pi ang coins. Hindi lang Pi ang pwedeng gamiting pan-transact ng mga coins, mga Lodi, no? So, aralin nyo na. Aralin nyo na yung crypto, mga idol, no? Once na inaral nyo yung crypto, nagsimula kayo sa Pi, tapos inaral nyo yung crypto, marirealize nyo na, na parang, naging pala ako dati. Parang ang sama kasi yung sabihin kulto, mga Lodi, parang medyo pinaparatangan mo na sila ng iba nun Pero parang naging lang sila, naging devoted lang sila sa samahan nila, mga Lodi, no? So, wag na natin sila masyadong awayin, mga idol, kasi unang-una matatanda na yun 'di ba? Tapos hindi naman sila techie. No, baka nga kahit na list na yan sa crypto exchange, hindi pa rin nila alam na kung paano gagawin mga idol So hayaan nyo na lang, huwag nyo nang awayin mga lods. No, ako nga may Pi din ako nakalak nga yung 1,500 Pi ko ilang taon Hinahayaan ko lang mga idol No, so pero nilalaro ko yung Pi coins ngayon sa crypto exchange. Nagba-buy and sell tayo doon. 'Di ba? Hayaan na lang natin. Pero sabi nga dito nito ni Kosasi, the pioneers please calm down. Please calm down pala. The pioneers please calm down. Don't panic. We are on the right path and CT deliberately made tricks to avoid the Pope's attacks on the open network that just started. Alam niyo na tuloy ako basta lawakan nyo na lang yung pag-iisip nyo, mga idol, no? Huwag tayong maging sabi nga nila, 'di ba? Kung pipili ka, maging mabait o maging tama. Mas piliin mo pa rin maging mabait, mga Lodi, kasi kung tama ka pero marami kang masasaktan, lalo na matatanda na, magandang i-educate mo sila sa magandang paraan, hindi yung pagalit ka na parang pinapagalitan mo sila na ang ano nyo wala kayo tanga-tanga nyo ang gano'n. Huwag gano'n, mga idol, no? So, hayaan na lang natin sila. Kung gusto nyo silang turuan sa maayos,
Huwag yung papagalitan nyo sila, mga idol, no? Ganun lang tayo. Naawa tuloy ako din sa mga pinuntahan namin nung nakaraan ni Boss, eh. Yung tatanda na nun, eh. Talagang, ano talaga yun, live yun, mga idol. Talagang pinuntahan namin on the spot, mga lods, no? Yung community ng Pai. Kasi tinanong ko nga yung number 9 kung hindi matapos-tapos, eh. Tapos yung pastor nila dun, talagang iba yung samahan. Pagdating doon, kala mo hindi Pai community. Meron lang sila mga product, tapos bumibili ng Pai, gamit yung Pai. Parang ginawa na nilang currency yung Pai. Kaya nga, mas maganda kung hindi na na-list, eh. Para na, hindi na nagulo yung buhay nila, eh. Nagulo tuloy yung buhay nila nung na-list, eh. Nagkaroon tuloy ng mga, pinasukan ng mafia bigla, eh. Ayan. So, ayun, yan yun na, mga idol, no? So, sa mga Pai, community dyan, kung gusto nyo talagang maniwala, mga lodi, nasa inyo yan. Pero hindi naman masama mag-aral ng crypto, no, para maunawaan nyo din, mga lods, no, kung ano talaga yung saan ginagamit, kung syempre kasi nga 'di ba minsan binabatuhan kayo ng mga market cap o kung ilan yung bilang niyan, syempre yung ibang matatanda hindi naman alam yun. Ano yung ganyan, di ba? So hindi ko na sasabihin ko dito. Basta ako, okay lang sa akin yan. Okay lang sa akin mag-update lagi ng mga Pai News dito para sa inyo, mga lods, no? Ayun lang ako dyan. Tapos, eto nga, eto yung sinasabi natin, eh. Kasi, syempre, Bybit says they are staking loans to cover withdrawals, mga lodi. Tapos, 40 million XRP o $100 million, mga lodi, transferred from unknown wallet to Bybit. Tapos biglang na-hack yung Bybit. Oh my God. 'Di ba? So, ang gulo ngayon, mga lodi. Kaya nga yung ating chart is medyo, tingnan nyo yung nangyari, palipad na, biglang bumagsak dahil dun sa hack ng Bybit. 'Di ba? No, ayan yan, ha. So, eto ngayon yung sasabihin ko sa inyo, no? Dahil nga sa mga coins na yan, mga lodi, bukod sa mga hack, sa mga scam na coins, na mga nagra-rug pull, eto pa. Yan itong mga to, dagdag ng dagdag, eh. Kilala niyo ba to si Dave Portnoy? Influencer to, mga lodi, no? Meron siyang 3.6 million. Naglabas din to ng meme coins niya, which is yung jail stool. Tingnan natin yung jail stool na to, ha. Jail stool. Ayan. Ayan, nandiyan pa yung mukha niya, yung logo pa yung mukha niya, tignan niyo yung nangyari, mga idol, no? So, ayan, February 10, pumalo yan, mga lodi. Kita niyo yan, from 6 pesos, 7 pesos, umabot ng 12 pesos, and then, syempre, nung, nakita niyo kung gaano kabilis lang, mga lodi. Halos, isang araw lang to, nung nilabas, tas nag-pump siya ng 1 day, mga idol, no? So, syempre, sila, yung mga insiders, yung mga developers, andyan na lahat ng pera nila dyan, no? Tapos nung paglabas nila, pinromote nila yan, ito ganyan, bubili kayo, and then yayaman tayo, and then pagdating sa top, nakabili na yung mga nayaya nila, and then saka sila nagbenta ng 60%, 70% ng supply. Boom, no? Yung mga bumili, yan na, durog na, mga lodi. Ngayon 0.6 na lang. Isipin nyo, from 12 pesos to 0.6. Ganon yung mga pump and dump na mga ginagawa ng mga celebrity o ng mga kilalang tao tulad nito, no? So kung magpapabudol kayo diyan, kasalanan niyo na 'yon, no? Dapat kayong kotongan pag alam niyo na may mga celebrity na na nambubudol, ginagawa ng presidente nga, si Trump nga, ayun, si Melania pala, yung asawa niya. Ito yan, ito yung pagka-promote nyo, sabi nyo, as I promised, I just sent 100k worth of jail stool to what I felt was the best ad I go sent to me. Ayan, nagpapapano pa sila, nagpapa-raffle pa sila, 'di ba? Pero bumagsak. Tapos ito pa malupit ngayon. Sana may wala nang bumili nito, putsaragis yan. Si Kanye West, kilala niyo si Kanye West, 'di ba? So, meron siyang plano, gagawa siya ng meme coins niya. Mga idol, no? So, ayan, kung gusto niyo mag-donate ng pera dito, bahala kayo sa buhay niyo, ayan, ginagawa pa lang yan, yung YZY. Alam ko, meron na yan, Meron na yan, kaya lang wala pa sa mga crypto exchange. Ayan, meron na sila,
Yung YZY na yan, ha, sa Solana Network yan. So, pag bumili pa kayo niyan, kung sobrang galing nyo, kaya nyo sabayan yung pump, di ba? Yung kaya nyo sabayan yung ganito, siguro kung sobrang aga nyo, kaya nyo yan, nandiyan kayo, piyong, tas sumabay kayo sa kanila magbenta, kung kaya nyo. Di ba? Pero kung hindi nyo kaya, GG. Di ba? So, ayan, mag-ingat na lang kayo dyan, mga idol. So, ito naman, so basta ito marami na medyo sawa na rin ako mag-news na XRP dahil ang daming good news nilang news, no? May bago na naman silang partnership. Pero ito yung gusto kong i-news dito, itong binasa ko dito, no? Kasi 'di ba kung hindi niyo na kung natatandaan niyo, nagkaroon ng parang labanan, no, sa mga XRP army tsaka sa mga Bitcoin maxi, no? Yung mga ibang content creator, binabasag yung mga Bitcoin Maxi. Yung mga Bitcoin Maxi naman, inaaway din yung mga XRP Army. So, ito lang yung sinabi dito ni Max Avery, no? Basahin ko na dito sa gusto kong part, ha. This isn't about choosing sides. It's about smart investing. Sabi niya dito, no? The crypto market thrives on diversity. It's not a zero-sum game. Success in the crypto space isn't limited to just one winner, no? And there will be multiple successful projects, no? Hindi lang Bitcoin, hindi lang XRP, marami magsasucess ngayong bull run. Don't let tribal thinking cloud your judgment. Look at the data, run the numbers, make your own decision. So ayan na mga lodi, no? So syempre nasa inyo yan kung may sites ba kayo pupuntahan, o kung ano ba yung gusto mong talaga, mga loads, no? Kung pang long term ka ba o pang short term ka ba. Alam nyo ako, hindi ko tinatago na malaki yung invest ko sa XRP, pero pang long term ako, mga idol. Isipin nyo, 2022 pa lang, 2021 pa nga lang ata eh. Nag-invest na ako sa crypto, mga idol, no? At ang plano ko talaga 2025 pa. Ngayon 2025. So, kung ano man yung nangyari simula 2021 hanggang 2025, ganun man yung market, wala akong pakialam dun. Tumaas man, bumaba man, meron pala. Pag bumababa, bumibili ako. Pag tumataas, hindi ko binibenta. Pag bumababa lang, saka lang ako bumibili. Kasi ang plano ko is 2025 yung take profit ko. 'Di ba? Ganun. So, wala akong pakialam dyan, no? Kaya nga ito, halimbawa, itong XRP na to. Yan, 1 hour natin. Dito. So ako boy pa rin yung bull plug ko dito sa yung bull plug niyan sa akin, no? So kung ano man yung mangyari diyan, sabi ko nga kahit bumaba pa dito yan sa 1.7 eh. Hanggang 1.7 nga yung hula ko diyan eh. Ayan, no. Pwede pa siya bumaba ng 1.7, ang sarap bumili diyan bago lumipad, no? Kasi wala ka na hindi ka naman na pwede bumili sa 0.05 yung dati, di ba? So aabangan mo na lang yung mga dip, sabi nga, dip is a gift, ha? Dip is a gift, no? Kumbaga, pag nag-dip siya, regalo sa iyo, bumili ka na. Kumbaga, for sale. Sale, hindi for sale pala. Sale siya, no? 20% off, ganun, no? So, nasa iyo yun, no? Ganun yan. Tapos, sabi naman dito, mga lodi, ito kasi ang ganda ng sinabi dito eh. Faster, cheaper, better is Ripple about to replace SWIFT. Yung SWIFT, mga lodi, alam nyo, ilang beses na na-issue yan na papalitan ng Ripple yung SWIFT. Ang SWIFT, mga lodi, is napakalupit na transaction yan everyday. Trillion dollars yung ginagawang transaction yan. So, kung Ripple yung gagawa niyan, mga lodi, ganito yung mangyayari. Pakinggan nyo to si Sutoy, pakinggan nyo to si Idol. Yan. Hey, ChatGPT, there's a lot of people that say that XRP can't hit $10,000 because of market cap. Can you explain to them how it is possible to find market cap and explain the utilization of XRP in the XRP ledger? A lot of people say XRP can't hit $10,000 because of market cap. The market cap is just the current price multiplied by the total supply of XRP. But here's the key difference. Stocks are valued based on company performance and ownership. XRP is a utility asset that acts as a bridge for global money transfers. Its price isn't limited by market cap, it's influenced by how much money flows through the XRP ledger. Think of XRP like a global payment highway. If trillions of dollars are moving through this highway every day, XRP needs to be worth more to handle that volume efficiently. If a bank wants to move $1 billion using XRP, it doesn't need $1 billion worth of XRP. Thanks to fast settlement speeds, 3 to 5 seconds, the same XRP can be reused multiple times a day.
This is called velocity, how often the same XRP is used within a day. The faster XRP circulates, the less supply is needed to handle large amounts of money. But if global demand grows and XRP's supply is limited, its price must rise to handle that demand. Is $10,000 XRP possible? In theory, yes, but it would require XRP to handle a massive portion of global money flows. Let's break down the numbers. Global daily money flow, around $7 trillion moves through the world's financial systems each day. If XRP handled just a portion of that, let's say $1 trillion daily, and each XRP is reused 10 times a day, that means the network needs to support $100 billion worth of XRP at any given moment. With XRP's supply of approximately 100 billion coins to cover $100 billion at once, each XRP would need to be worth $1. So yes, if XRP becomes the backbone of global finance and settles trillions daily, $10,000 is theoretically possible. Know what you hold. $10,000 XRP, let's go. See? So, kung magiging swift, no? Magiging parang swift yung Ripple, mga Lodi, at kayang i-handle yung mga ganun transaction, sinasabi dito na medyo tataas yung price ng XRP. So, ayun yung sinasabi niya dyan, no? So, know what you hold. Sabi nga dito, no? Tapos, ito, mga Lodi, ito yung sinasabi natin kung ba't nag-pump yung crypto noong nakaraan. The Coinbase case, no? The Coinbase case was dismissed with prejudice, mga Lods, no? Meaning, it cannot be refilled later, not even refiled pala. Cannot be refiled later, not even a settlement agreement with some minor concessions. I guess this SEC is not waiting for Atkins to be confirmed before making big crypto moves. So, dito pa lang mga Lodi, kasi yung may mga kaso sa SEC, di ba? Tulad ng Coinbase nga, Binance, Ripple. So, dinismiss na yung case ng Coinbase, mga Lodi. Birthday kasi ni sino ba yung yung kalbo? Yung sa Coinbase, mga Lodi, nakalimutan ko yung nila, CEO. Basta yon. Birthday. Kaya dinismiss na, mga idol, no? So, ang ina-expect kasi natin, sana Ripple din ma-dismiss na, no? Kasi once na ma-dismiss yung Ripple na kaso, mga Lodi, doon na yan mag-a-announce sila ng mga malulupit. Tapos, ma-aprobahan na yung mga ETF. Tuloy-tuloy na yan. Ayun yung parang switch sa Ripple. Once na ma-dismiss yung case, sa tingin ko lang Pero, syempre, kailangan pa rin natin ng law, ng batas. Mga Lodi, yung regulator, basta yun, no? Regulation. So, ayan. Tapos, eto mga idol, kasi, sabi nga dito, ako nga naiinip na rin si Brad Garlinghouse naiinip na din. Sabi niya dito, suffice it to say, as I know there are lots of impatient people, including me, sabi niya, this SEC has demonstrated a clear interest in moving on quickly from the failed regulation by the enforcement policies of the last administration. So, kung naunay na yung Coinbase, siguro may mga susunod na dyan, no? Sana Ripple na, mga Lods, no? Pero marami pa kasing case, hindi lang naman sila. Pero isa sa mga importanteng case nila is yung sa Ripple, no? So, sana ma-dismiss na din, no? Yun yung malupit talaga. Once na mangyari yan, mga Lodi, hindi ko pinapangako, hindi ko inuhula ang malupit, Pero sa tingin ko, once na ma-dismiss yung case ng SEC, lilipad yung XRP. Tatalon, sabihin natin hindi lilipad, tatalon lang. Tatalon sa $6, mga ganun, $5, ganun. So, mababa lang yung talon niya. Eto, outside crypto, pero napakagandang news nito na hindi ko alam kung maganda pala o pangit to, mga Lodi. Kasi si Trump, nag-sign siya ng order posing enforcement of foreign bribery ban. So, kumbaga, parang ganito, halimbawa, yung mga company, mga big company sa US, no? Iba-bribe nila yung mga foreign, okay, sa Pilipinas na lang, iba-bribe nila yung mga dito sa Pilipinas para magtayo ng business. Pwede na yun. Pwede na nilang gawin yun. Pero kasi dati bawal yun, di ba? Kasi bawal mag-bribe, di ba? So ngayon, pwede na nilang i-bribe, no? Yung mga sa Pilipinas, di ko alam, mga rito, yung mga nagko-control dito, halimbawa lang, kung gusto magtayo ng business ng US dito, tapos, kasi nga bawal yung bribe di ba? So ngayon pwede na. Di ba? Tontuwa na naman yung mga dito sa Pilipinas niyan. I-bribe nyo kami, bayaran nyo kami. Ganun niya, mga yan, taragis na yan. So ayan. Ayun yung news natin ngayon. Grabe, nakaka-stress na, hindi ko alam
Halo-halo yung feelings natin sa news natin ngayon. Ha? Pwede tayong matuwa, pwede tayong mainis, pwede tayong mag-alala. Mga idol, no? So, kayo, ano bang nararamdaman nyo? I-comment nyo nga dyan, mga idol, no? So, yung mga comment nyo, babasahin natin yan mamaya, no? Gawa na lang tayo ibang video kasi ang haba na ng video natin, 30 minutes na eh. Yung ibang video, ay yung comment na section, ibang video na lang. Pwede ba yun? Ngayon ko palang gagawin yung subukan natin. Subukan natin mamaya. Tatry natin mamaya, no? Ngayon, kung walang nanood, hindi epektibo. Ganun lang yun. Pero marami kasi nga interesting na comments sa comment section eh. So, ayun muna yung news natin, mga idol. Sana na-enjoy nyo. Yung mga, ano dyan ha, yung mga wala pang crypto exchange o gustong yung mga lalo yung mga galing sa Bybit, andyan yung link natin ng BitGet, mga idol, sa link sa description. No, pwede kayong mag-register sa BitGet, mga lodi, no. So ayun lang. Lalo na yung mga ano natin, mga Pi community natin diyan, no. Nandiyan kung gusto niyo magkaroon ng crypto exchange, wala pa yung crypto exchange, nandiyan yung BitGet natin. So ayun, no. Huwag niyo kalimutang i-like yung video kung nagustuhan niyo yung itong video natin. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Kita-kits tayo bukas. Ay mamaya pala kung magbabasa tayo ng comment. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and Clovis TV and Korea and maybe Javlo. Subscribe to us. Yeah. So bye.